mabuting mission nito. Ay, talaga. Alas 9:39 na oras natin. Nasa linya natin, Atty. Chris Noel Bendijo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Atty. Bendijo, Igan at Connie po, magandang umaga po. Good morning. Update lang po kami sa rescue mission dyan sa Myanmar. May mga dadagdag pa ba tayong rescuer? Igan, Ma'am Connie, magandang umaga po. Good morning. Ano pong update natin so far, sir, sa inyo pong ginagawang rescue mission dyan sa Myanmar? Yes, ma'am. Actually, kahapon, ma'am, nagpahayag na po ang Myanmar, no? Nagkaroon na po ng seremonya ng pagtatapos po nung ating tinatawag na search and rescue at magta-transition na po sa retrieval, no? Okay. Iniintay po natin yung magiging kahulugan po nito dahil they are asking for demobilization of the contingent teams from the different countries, no? But to our understanding, yung pong ating Philippine medical assistance teams will be staying until April 10, 2025. At pagkatapos po niyan ay tsaka lang po mag-prepare for coming back to the Philippines. Opo. Sa ngayon, kamusta sila? Yun nandun. Anong balita po natin? Okay naman sila, Iga, no? Maganda ang moral. Kaya lang po, meron po kasi tayong pending request sa Myanmar, no? Alam niyo naman po, kontrolado po nila ang site ng deployment. At tayo nga po ay hindi po napagbigyan na doon tayo ma-deploy sa Mandalay kung saan po may nawawala tayong mga kababayan. Okay. So magmula po nung day 1 ay nagpadala na po tayo ng formal na sulat sa pamamagitan ng ating Charge d'Affaires na si Angelito Nayan at iparating sa Myanmar na tayo ay pahintulutang magpunta dito sa Mandalay, no? At makatulong maghanap sa ating mga kababayan. Hanggang sa ngayong araw pong ito, iniintay pa rin po natin ang tugon ng Myanmar nito at sana po ay mapagbigyan pa rin po tayo para makapag-participate pa rin tayo kahit retrieval operations na po yung sinasabi ng Myanmar. Ay sana po payagan yung Philippine contingent na makapunta sa Mandalay. Ilan na ho ba tayo nandyan ngayon ng mga volunteers and Philippine contingent team? Ang ating pong Philippine contingent ay binubuo ng 89 individuals. Ito po ay magkakahalo, no, mula po sa ating armed forces, sa ating Bureau of Fire, MMDA. Meron din po sa DOH, meron din po sa private sector, no, sa pamamagitan ng DNR, and of course po sa Office of Civil Defense. Ito po yung bumubuo sa ating Philippine contingent. Ano ba obserbasyon nila doon? Nahihirapan din po ba sila kung retrieval operation na? Alam mo, Igan, if you can see the pictures, no, talagang medyo substantial talaga yung damage sa infrastructure. And I think dito rin papasok yung, alam ko mahirap pong pakinggan, no, pero dito po papasok siguro yung wisdom din ng pag-transition sa retrieval operations. Dahil kapag ganito po, mas mabilis at mas paspasan yung kanilang pag-aano ng debris, no. Hindi na maingat, no? Tama po. Of course, we're still hoping for miracles, no? Sana po patuloy tayong makiisa sa pagdarasal kasama ng mga pamilya ng ating mga kababayang patuloy pa rin pong nawawala. Sana po ay may himalang maganap at tayo ay makakita pa rin ng magandang resulta sa ating magiging retrieval operation. Pero yung dalawa ba nilang gamit, at least modern na po ba? O nakakatulong kung ano lang yung available po? Dito po sa Mandalay, Igan, may iba pong bansang contingent na nagpunta dito. Kasama po dito ang China, Russia at Japan, no? At base dun sa ating dumalaw po kasi yung ilang membro ng ating contingent dito upang makipag-ugnayan sa mga teams na to. Maganda at advanced po yung kanilang mga teknolohiya, no? Doon po sa search and rescue, yung kanilang mga life locators, mga thermal scanning. Pero ganun pa man, Igan, no? Alam naman po natin yung chances at yung window of survival medyo mababa na considering the lapse of time, considering na rin yung itsura ng istruktura, no? Pero patuloy pa rin po tayo magdasal, no? Sana po ay may himala pong maganap. Nung time ba nado sila, may nailigtas sila o kahit papaano na nakuha? Nung nandun sila, Igan, to my understanding, April 1 po yata yung last na nakikitang survivor, no? Yung mga kasunod na araw ay sa kasamaang palad, mga nasawi na po yung nare-recover natin. At base sa huling tala po, sa aking pagkakaalam ay 7 na lang po yung kumbaga po quote-unquote foreigners, no, sa pananaw ng Myanmar.
ang hinahanap po, no? At yun po yung huling ulat na nakarating po sa atin. Pero yung may mga wag naman sanang yung may mangyari rin sa ating bansa. Pero syempre sa mga bawat pagpunta po ng ating contingent team sa mga ganitong sitwasyon, may mga dala rin kayong mga aral, 'di ba, para sa ating matututunan din dito sa ating bansa kung sakasakali po sa mga ganitong klase ng trahedya. Meron ho ba tayong nakikita na sistema siguro na maganda para ma-train ulit yung ating mga kababayan pa? Tama yan, Ma'am Connie, no? In fact, yung ating pong team na pinadala sa Myanmar, karamihan po sa kanila ay dineploy din po natin sa Turkey, no? At sa tuwing sila ay babalik dito sa ating bansa, nag-generate po kasi yan ng reporting. Right. At isa po sa kapuna-puna dito sa kanilang mga report, yung pong ating mga Pilipino nasa ibang bansa, kumbaga po meron pong muscle memory talaga eh. Right. Alam po yung gagawin. At dito sa case pong ito, doon po sa mga Pilipinong nakaligtas mula doon sa Mandalay, sila po talaga ay kumbaga po they remain calm. Alam po nila yung kanilang gagawin. Kung kaya't yung survivability din po nila ay tumaas, no? So, yung mga bagay na ganito, siguro paiigtingin lang po talaga natin. Opo. And again, nabanggit na po ni Yusek Ayala Pomoceno, yung pong bahagi ng preparedness, no, yung pre-disaster preparedness ang tututukan po natin para po tumaas pa po yung chansang makasurvive po ang ating mga kababayan. Ayun. Okay, Attorney Bendijo, salamat po sa oras at Salamat pagpapaliwanag. Pinagdadasal po natin yung ating contingent dyan sa Myanmar. Ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Attorney Chris Noel Bendijo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Oras natin. Hilingan, walang pinopro.